Mag-ingat-ingat kayong lahat at babala sa inyo na kapag naka-receive kayo ng ganitong message sa Messenger na sinasabing ikaw ba yung nasa video na ito tapos may link, wag na wag mong i-click yung link. Dahil kapag na-click mo tapos napunta ka sa isang website na ipapa-fill up yung username and password mo, ibig sabihin binibigay mo yung username and password mo sa hacker and then auto-log off ka at mahahack ang inyong Facebook account. So, ano tong bagong scam na nare-receive natin sa Messenger? So, ayan yung, ikaw ba yung nasa video? Tapos, i-click mo yung link. So, ganyan yung itsura niya in all forms. Ayan. So, yung link niya is mukhang may TikTok, sabi niya. TikTok, and then yung sa ano niya, kadikit niya is hindi na siya TikTok talaga. Iba na yung mga letters. Pero yung word na TikTok, mapapaisip ka talaga na, ay, TikTok. Tapos i-click mo yung link kasi akala mo TikTok. Tapos mapupunta ka sa isang website, ayan, papalogin ka, and yun na pala, yun yung pekeng login page na ilalagay mo yung username mo and password mo. And then kapag na-enter mo na yon, goodbye Facebook. This is based on my true experience. Real story po ito. Sometime ago, naka-receive din ako ng ganyan na message. Yung isa is direct from my former workmate. So, sinenda niya ako ng ganyan. Ikaw ba tong nasa video na ito? Tapos may link. And then, same din yung na-send ng profile niya sa group chat namin. Group chat ng workplace namin dati. So, dalawa yon. So, identical yung pag-send niya. Ibig sabihin, suspicious na yung pagka-send. Tapos, syempre nung una, chinek ko, and ako naman, TikTok kasi, hindi ko kinilatis ng mabuti na there's something suspicious. Ako naman si Gaga, clinic ko yung link. Clinic ko yung link, tapos, pinunta ako sa page na ito. So, di ba, nakalagin ako sa Facebook. Pero ilalagin ko daw yung username and password ko. So, nagtaka ako. Doon na ako kinilabutan. Oh my God, baka parang scam to. So, hindi ko na in-enter yung username and password ko. In-ex ko na siya. So, in-ex ko and napaisip ako, mukhang muntikan na ako doon So, buti na lang, nag-ano na yung instinct ko na munti ka nang ma-take away ang aking Facebook na matagal ko nang pinaghirapan. Nakalink pa yung Facebook page ko. Nakalink pa yung kung ano-anong importanteng info yung nandun. So, grabe. Wag na wag kayong mag-click sa kahit na anong link na naisa-send sa inyo ng kahit ng sinong friend niyo sa Facebook. So, anong ginawa ko? Tinanong ko siya kung sinend ba niya ito. So, nag-reply naman siya, sabi niya hindi daw siya. So, sabi ko, mukhang na-infect yung profile mo. Baka meron ka ring na-click na link, tapos nilagyan yung profile mo ng worm, and then nag-auto-send na yung profile niya sa lahat ng friends niya sa Facebook. So, ganun ang mangyayari kapag na-click mo yung link or na-enter mo na yung username and password mo. So, mai-insertan ka talaga ng virus. Or hindi virus yan, worm. Kasi automatic na mag-i-spread. So, grabe. Buti na lang, hindi ko na-enter yung username and password. Ito yung sinasabi ko na mga message na baka na-receive nyo na sa Facebook Messenger na ikaw ba yan sa video? Yan. Tapos parang TikTok, no? Pero hindi yan TikTok, guys. Peke po yan. Hindi yan legit na TikTok. So, pati ito, ikaw ba yan sa video? Tapos parang TikTok. Ayan. So, bagong modus yan ng mga hacker. And meron pang isa. So, ganito rin yung na-receive ko, guys, at clinic ko. Pero, okay lang kasi hindi ko naman in-enter yung username and password ko. So, ito yung babala ng PNP. This is a type of phishing link circulated in social media, particularly in Facebook Messenger, that can hack or compromise the user's account. So, if you receive this message sa FB Messenger nyo, please do not open. Pero na-open ko, guys, to avoid being a victim of scam, identity, and illegal access. Na-click ko siya, pero wag nyong i-enter yung username and password mo. So, beware. So, ayan, mag-ingat sa Facebook scam. Hindi lang yan, maraming mga, ayan ba't ka pinost sa Pinay Scandal? Yung mga ganyan,
may mga ganitong unusual na nare-receive ka sa Facebook. Ganito ang napunta sa akin. So, mobile number or email, password, login. Ganito siya, guys. And buti na lang, nagtaka ako. Nakalagin naman ako sa Facebook, pero may ganitong tumambad. So, ayun, nagtaka na ako. Mga ganito, ayan no. Ito, yung sinasabi ko sa inyo na suspicious kasi kung titignan nyo sa taas, photo.z, o yan, peke yan, hindi siya Facebook pero nagpapanggap na Facebook, tapos sasabihin pa niya dito, Facebook needs to verify your account information to allow access in this video. Syempre, peke ito. So, ito yung tumambad sa akin na medyo nag-ano na ako dyan, nagtaka na ako kasi bakit ka mag-login nakalagin ka na sa Facebook, diba? Tapos, ayan, ito na naman yung isang peke. Please confirm your age. Oh, bakit ka pa magko-confirm ng age? Walang ganyan sa Facebook. Mobile number or email tas password. Yan, kaya nung nakita ko to, inext ko na siya and refresh ko and clear history. Paano kapag na-click mo yung link? Ayun. So, ang mangyayari kasi kapag na-click mo yung link is mapupunta ka sa pekeng login. So, ganyan yung nangyari sa akin. Napaisip ako kasi bakit ako pinapalogin? So, that is considered a red flag. Tapos, kung i-analyze mo yung pekeng loginan ng Facebook na yan, meron kang mapapansin na to verify blah blah blah. May mga ganon na verify, uutuin ka nila. So, ikaw naman si Gaga, okay, to verify, so ilalagay mo yung username password mo. No. Kung alam mong nakalagin ka na sa iyong app sa Facebook sa cellphone mo or sa computer, tapos pinapalagin ka ulit, ibig sabihin, peke yung ginagamit nila itong parang loginan ng Facebook. For as long as hindi mo i-enter yung username and password mo, you are safe kahit na click mo siya. Kasi kapag in-enter mo na yung username and password mo, magre-register na siya automatically and doon na papasok yung worm sa profile mo. Pero kapag na-click mo lang and napunta ka lang sa landing page na login, it's safe. Anong klaseng scam yung muntikan akong mabiktima? So, ito yung tinatawag na ibang form of phishing scam. So, finifish ka, kasi nga phishing, finifish ka, nagfifish yung hacker ng kung sinong profile, na kung sino yung mafifish niya at mahuhook niya yung mga nag-enter ng username and password. Yun yung mga biktima, kaya phishing. So, similar din ito sa mga nare-receive yung emails na nagpapanggap na bangko na ikaw daw ay kailangan i-verify mo yung profile mo by logging your username and password tapos yung OTP. So, phishing scam yon doon sa email mo. So, ako, everyday akong nakaka-receive ng ganon sa nagpapanggap na land bank, tapos Metrobank, Bangko sa BDO, tapos sa Security Bank. Yon. So, similar din sa mga emails na ganon. And, similar din sa mga tumatawag sa inyo na kunwari na nagpapanggap daw na bangko and then pinipilit kang ibigay yung username mo and password for verification lang daw and then ibigay mo daw sa kanila yung OTP number para ma-hack yung bank account mo and kukunin nila yung pera mo. So, phishing scam yung mga ganong eksena. Ito yung isang klaseng phishing scam pero Gmail yung gamit nila. So, ganyan no. Kunwari daw sinendan ka nila ng pera tapos dapat daw i-click mo yung link para ma-claim pero hindi pala i-hack yung GCash mo. So, ganito siya. Mapupunta ka dito and then dito na. Dapat kapag may tumambad sa inyo na ganito, wag na kayong mag-enter ng details. I-delete nyo na yan. So, ganito yung isa sa mga, kunwari daw, nanalo ka ng prize. Tapos, click daw para ma-claim mo yung gift worth 5,000 pesos. Tapos, ipupunta ka pala dito, i-enter yung username, password mo, and i-hack yung Gmail mo. So, ayan, email phishing scam. So, don't fall for it. Ganyan din yung mga nangyayari sa email. So, yung mga nag-claim na nanalo ka daw, deactivated, kailangan daw i-verify mo yung email or kahit na anong mag-ingat kayo dyan. So, especially, ganito yung medyo hindi halata na phishing scam.
customer verification required. Tapos, i-click mo yung update. So, pag-click mo yung update, mapupunta ka na naman sa log